Hi, good day po sa inyo. So, sa video na ito, pag-uusapan natin ngayon sa system pa rin ng NWAS ay yung sa accounting. Okay? So far, yung natakil naman natin ay sa dashboard, sa supplier, sa batch import, sa product and services, sa invoices, at sa service. So this time, dito naman tayo sa accounting. Okay? But before we proceed, itong sa accounting natin, ay discuss muna natin yung sa basic accounting. So ito yung nalaman ko in 1 week kung gaano ka-importante yung basic accounting at kung paano siya gamitin. So we have two sides, the debit and the credit. Kasi yung, I don't know, nakalimutan ko sinong nag-invento nito, pero yung concept niya is kailangan kung merong papasok, merong lalabas. Okay, that's why you have the debit and the credit. So walang ibig sabihin, hindi ibig sabihin yung debit ay utang o yung credit ay dagdag, mga ganon, kasi usually yun yung naiisip natin at yun din yung naisip ko before. So it made me confused dahil doon sa kaisipan na yon. Pero wag natin bigyan ng meaning yung debit tsaka credit. Yung gagawin natin is yung dealer. Okay? Sa dealer. Itong dealer na to ay bali isa siyang nag-signify lang siya kung saan dapat ito nabibilong. Kung ito ba ay sa credit or sa debit. Okay? So, sa debit, under debit, we have D, E, and A. So, sa D, we have drawings. E, we have expenses. And A, we have assets. Okay? So, bali, ganito yan. Dealer. Yan. Okay? So, sa credit naman, on the right side, we have your liabilities, equity, tsaka revenue. So, in every transaction, meron siyang corresponding debit tsaka credit. Gawa tayo ng example. For example, tayo ay bumili ng stock. Ito, purchase stock from Umal worth 150,000 using cash. Okay? So ito yung unang transaction natin. Okay. So yung mga chart of accounts na involved dito ay una, you have your cash. And pangalawa, you have your merchandise inventory. Okay? So, after you have your chart of accounts, paano ko kaya na-identify yung chart of accounts? Well, una, if we take a look at the transaction, bumili daw tayo ng stock kay Umal worth 150,000 using cash. So, meaning to say, pinambayad natin cash and in return, meron tayong item. So, that's merchandise inventory. Okay? So, ito yung dalawa. Ngayon, i-identify natin kung debit ba ito or credit ba siya. First is cash. Yung cash natin, of course, dito yan sa assets. So, meaning to say, debit siya. Okay? So, ito pala ay debit. Merchandise inventory naman natin, asset pa rin siya. Okay? Dahil ito ay asset, nandun siya sa debit. Now, ngayon, magkakaiba lang dito kasi yung cash natin ay lumiit. So, ito ay lumiit or nakuhaan. Ito naman ay lumaki. Okay? So, meaning to say, doon sa journal entry natin, meron tayong cash. Pag bumaba yung cash, magiging credit siya. Kasi yung normal balance niya ng cash ay, since asset yung cash, debit. Pag sinabi nating normal balance, pag tataas siya, doon mo siya ilalagay. Pag bumaba siya, doon sa kabila. Okay? So, since yung cash natin is debit at ito ay lumiit, meaning to say, yung other side of the table, which is debit, credit. Okay? So, pag lumiit ang asset natin na cash, ito ay magiging
credit. So sa journal entry natin, we have cash, credit. And we have our merchandise. Since meron tayong item na naidagdag, ito ay lumaki. Okay? So under siya ng debit at siya ay lumaki, meaning to say, mag-i-stay siya as debit. Yan. Okay? So bale, dalawa yung transaksyon. You have, dapat ito ay nasa baba. Dapat ganyan. Okay? Debit, credit. So, merchandise inventory natin ay lumaki, meaning to say, debit siya. Yung cash natin ay lumiit, meaning to say, credit. Bakit credit natin yung cash? Kasi yung cash ay nasa debit. Ngayon, pag lumiit yung debit, meaning to say, magki-credit siya. So, same din dito sa credit. Pag lumiit yung credit natin, magde-debit siya. Okay? At kung tumaas naman yung credit, stay doon sa credit. Yun kasi yung normal balance niya. Okay? So, another example. Ito ay example. Another example, sabihin natin, may bumili. Sold 1 unit laptop worth 43,500. Unit laptop at a price of 50,000 and it is worth capital is 43,000. For 50,000, capital is 43,000. Bale, yung capital natin sa itong laptop na to ay 43,000. Tapos nakabenta tayo ng 50,000. Meaning to say, we have 6,500 profit. Okay? So, paano natin siya i-entry? Identify muna natin yung kakalito yung numbering. Chart of accounts na involved. Okay? So, una, meron tayong paid by cash yan. Okay? So, meron tayong cash at meron tayong, since ito ay item, merchandise inventory pa rin. Actually, tatlo yan. Meron na tayong revenue. Okay? Kasi may profit tayo. So, may revenue. Dito yung sales tsaka service. Sales, item sales at service. Okay. So, sa cash, tumaas ba ito or bumaba? Tumaas siya. Tumaas siya sa ng 50,000. Okay? So, ito ay, since tumaas, magiging debit siya. Merchandise inventory, tumaas or bumaba? Bumaba. Kasi, nakuhaan tayo ng 43,500. So, since yung merchandise inventory ay bumaba, at yung merchandise inventory natin ay asset, meaning to say, magiging credit siya. Okay? Ito ay magiging credit. Kasi bumaba siya. Okay? Ulitin ko lang, pagka ang asset ay bumaba, since nasa debit siya, ito ay magiging credit. And same din dito. Okay? So, revenue, tumaas or bumaba? Tumaas. Kasi nakakuha tayo ng profit. Okay? So, ito ay since tumaas at saka nasa credit naman siya, credit lang yan. Pag bumaba yung credit, magiging debit. Pag tumaas yung credit, credit lang. Okay? So, ito ay debit. Okay. Okay, ulitin ko lang ha. Kasi dapat pala sa journal entry ganyan. Chart of accounts.
Yan lang. Credit. Ito ay debit. So, sa journal entry, tumaas. Okay. So, ngayon, paano kaya natin i-equal to? Kasi, di ba, nasabi ko kanina, sa isang transaksyon, meron siyang debit, may credit. So, meaning to say, dalawa. Dito sa journal entry, like this one. Okay? Ngayon, tatlo na. So, paano kaya yan? Ganito yan. Yung cash natin is 50,000. Debit. Merchandise natin ay 43,500. Since bumaba kasi nakuhaan tayo ng item, ito ay credit. Ngayon may revenue tayo na 6,500. So ito ay since tumaas yung revenue, doon siya sa credit. So pag i-add mo yan, yung debit total pala dito is 50,000 cash. At yung credit pala ay 43,500 plus 6,500 is equals to 50,000 pa rin. So, as you can see here, equal siya. Meaning to say, yung entry natin sa journal entries ay tama. Okay? So, that's why it's very important to check muna, balik tayo sa system natin. Dito sa dashboard, sa list natin, kung itong debit ba at credit ay pareho. Dapat pareho siya. Okay? Before nyo sa ipopost. Kasi pag pinopost nyo yan na hindi pareho, yung financial status natin, hindi equal. Hindi siya accurate. Okay? May problema. So, before natin isasalin doon sa okay na post na, kailangan i-check muna kung yung debit natin ay equal sa credit natin. Yun. Kaya, naging ganito. Ganito yung pagka program ko sa system. Pero syempre, as an end user, hindi nyo na to kailangan na malaman pa. I just introduce you para may idea lang kayo. Okay? Pero yung paggamit natin ng system ay since automatic na, hindi na kayo yung gumagawa nito ng journal entry. Automatic na siya dito. Daily journal summary na siya. And kung pupunta tayo dito sa accounting, ayan na yung journal entries. Okay? Ito ay from August. Okay? Month of August siya. Okay? Yan, equal yan. And then, ito yung mga chart of accounts natin. So, pwede kayong magdagdag dito. Kunyari, gusto nyo bank, cash in bank. Yung cash in bank ko kasi, I have 3 bank accounts. Wala pa nga dito yung land bank. Actually, 5 bank accounts. Okay? So, i-add mo lang, plus, account code. Lagyan mo ng code. Ito sa akin, cash equivalents 1 to 6. Sabihin natin cash equivalents dash 7 account title cash in bank dash land bank. Remarks cash in land bank. Notes to ifs kung ito ba ay anong type siya doon sa dealer natin. Check natin ulit dito. Ito ba ay drawings, withdrawal of your equity ba? Or puhunan? Or ito ba ay expense? Hindi naman. Asset ba ito? Yes, asset siya. Kasi pera yan sa bangko. Okay? So, meaning to say ito ay asset. At saka, pag sinabi nating asset, normal balance niya ay nasa debit. So, dapat naka-debit yan. Submit. Okay. Meron na tayong bagong chart of accounts. Yan lang. So, once meron na tayong cash in bank, land bank, dito sa payments natin, pwede na natin yung magamit as mode of payment ng customer. Kunyari, paid to cash in bank. Ayan, land bank. So, every time na may transaction dito, mag-a-add siya. Okay? Mag-a-add siya doon sa trial balance. So, dito natin makikita sa accounting, yan, trial balance.
Okay, try natin i-add hindi natin na-add eh. Cash in bank, land bank. Okay, nagbayad siya sa land bank. Yan. Paid. Okay, magkano binayad? 208,000. Refresh lang natin para makita natin kung saan binayad. Ayan. Yung una is cheque, pangalawa is land bank. Check natin sa accounting, trial balance. Sige, dito na nga. Balance sheet na lang. Same lang din naman yan. Okay? Tapos, kailangan yung month. Check mo kung anong month gusto mo makita. So, balance sheet natin. Wala pala dito, no? Trial balance para, sorry. So, trial balance for the month of August. Yan. Hanapin natin yung cheque, kasunhan. Teka. Hindi pala natin na-post. So, kanyan yung mangyayari. Kaya hindi siya naka-reflect doon kasi ito yung kailangan refresh mo dito para makita mo. Tapos, ayan. Land bank. Okay, so 210,000. Post mo muna. Okay. Posted to daily journals. Tapos, print lang natin ulit sa trial balance ngayong August. And then, we should see, ayun, land bank. Sa land bank daw, meron tayong debit. Pag sinabi nating debit, meaning to say, ito ay mataas. May laman siya. Okay? May laman siya na 210,000. Yan. So, equal pa rin yan. Equal yan. Okay, yan lang. So, ganun ka-importante yung accounting system. Medyo confusing lang siya sa start, but pag nasanay na kayo, doon makikita nyo kung paano siya ka-importante at bakit siya. Kasi dati, pinag-isip-isip ko, pwede naman kasing gumawa ko ng listahan lang. Pero nung napaisip ko, bakit kayong mga malalaking company, kailangan nila ng accounting system? Bakit ina-apply nila ito? Bakit meron silang hinahire na CPA? Kasi ito ay essential. Yung financial department. Yung accounting system ay isang sistema na proven and tested. Yun yung mga gamit ng mga malalaking company. And then there's a reason behind it kung bakit nila ginagamit yun. Dahil yun ay effective. So, kunyari dito, isang check mo lang. Yan, makikita mo na. Yan. Ito yung total asset mo. Ito yung total income. Total liabilities and equity. Dapat equal yan. Okay? Sa income statement naman, magkano yung in-income mo? Yan, makikita mo dito. Net income mo pala ay 189,750. So, kung walang accounting system, kung ikaw lang gumagawa ng system, okay din naman yan. Kung saan ka komportable. Pero ako kasi, sumusunod ako sa standard ng company. Kung ano yung ginagamit ng karamihan na proven effective. So, that's it for the accounting. Check nyo lang dito. Pag gagawa kayo ng chart of accounts, dito lang sa accounting. Tapos, chart of account. Basta, sanayan nyo lang yung magiging familiar lang kayo dito. Sa debit, tsaka sa credit. Kung yung pera ba, or chart of accounts ba, saan ba siya nabilong? Kunyari, ito cash, ito ay asset. Merchandise inventory, asset siya. Okay? Pagkita sa serbisyo, revenue. Pagkita sa item, profit siya sa item, revenue pa rin. Pag capital mo siya, equity. Pag shares. Liabilities naman, ito yung mga binabayaran mo buwan-buwan. Recurring na mga binabayaran mo. Iba siya sa expenses. Yung expenses ay operational expense. Di mo pwedeng ilagay yung tao mo as pangsahod mo as liability. Kunyari, meron kang kotse na may monthly payment ka na 13,500. So, yung kotse na yon, chart of accounts niya, pangalanan natin ng monthly payment for vehicle
monthly amortization or service company monthly, ikaw na bahala doon. Yung type niya ay liability kasi nagbabayad ka buwan-buwan doon. Okay? So, expenses naman, ito yung mga pang salary. Drawings ay kung magwi-withdraw ka, kunyari, capital mo 1M, nag-withdraw ka 200,000. So, ang gagawin mo doon, gawa ka ng chart of accounts dito, withdrawals, ayan o, GMB capital withdrawals. Ito yung i-enter mo doon pag nag-withdraw ka. Okay? Ito din yung mga negotiated. Ito yung DPM, withdrawal, pero wala to, walang entry. Bank expenses, yan o, expenses, and then may remarks siya. So, para pagka-print mo ng income statement or balance sheet, magre-reflect siya doon. Okay? So, kung mayroon kayong tanong regarding dito, chat mo lang sa akin, chat mo lang ako, then sasagutin ko yan hanggat sa makakaya ko. Thank you for watching.